Okay, so gaano kayo ka-excited na maging part ng BMX? Hello po, good afternoon po. For me po, super excited po ako kasi big opportunity po to para sa akin. And super grateful po ako na naging part ako ng BMX. Hello, I'm Dimple Rubia, your new BMX crush. And para sa akin, sobrang exciting to. Kasi it's new life, new genre. Kaya thankful ako na nandito ako ngayon kasama kayo. Hello, good afternoon po. I'm Aya Fortes, your BMX match. For me po, super excited din po kasi new challenge din po. Then sobrang grateful po na nabigyan din po ako ng opportunity na maging BMX artist po. Yun lang po. Thank you. So, konting background about yourself. Ano ba kayo dati? Sumasali sa pageant, model? So, ano yung konting estudyante? Anong konting background about yourself? Wala po akong sinasali ang mga contest. Student lang po. Student, okay. Same as Ate Aya po, student po. Student. Ako content creator. Now sa Toro family. Before sa Grace family. And then, I tried to join BMX. Okay, thank you girls. See you around. Best of luck. Thank you po. Thank you po. Alright, maraming salamat po for breaking the ice, Sir Erwin. Ngayon naman, from Abante, we have Roldan Castro. Hello, Abante tonight ha. Baka may nag-react sa Abante. Abante tonight. Anyway, eto na. Ang tanong ko, bakit yung pinasok ang pagpapasexy? For me po, stepping stone. Okay. Yes, yun po, stepping stone ko siya. For me, marami siyang opportunities for me. Lalo na sa akin, content creator ako. Tapos, parang mas dumami yung viewers and followers ko. And then, create pa ng new life ko. For me naman po, hindi ko po talaga planong pasukin yung gantong industry. Para mahasa pa po yung pag-acting ko, then may mga challenge po sa buhay ko, mas ko pa po. Pero ang palam ko dun, hanggang saan yung kaya nyo ipakita? Hanggang saan yung limitasyon nyo? Kaya nyo ng frontal nudity or hanggang bubay-bubay lang kayo? For me po, up lang po talaga. Yes, since I just turned 18 po last year. Okay. Yes. Po. Ikaw, Dimple. Sa akin, as far as I know, alam ko may mga limitations naman yun. Tsaka more on work professionalism. Kaya kasi din siya pinasok. Kasi passion ko siya. Parang gusto ko maging passion ko siya. So, kung magandang story, kahit frontal, carry. Kaya naman. Oh, pala pa. Oo, palaban dapat. Oh, ikaw, Aya. Pwede po pa ulit ng question. Hanggang saan ang kaya mo ipakita? Hanggang saan yung limitasyon mo? Kaya mo ng frontal nudity? O hanggang lang? Bubay, gano'n? Hanggang bubay lang po. Oo. May mga restriction din naman po and limitations pagdating sa intimate scene. Hanggang bubay lang po. Okay. Anong reaction ng pamilya nyo nung nagsabi ba kayo na papasukin yung pagpapasexy? Actually, ako po kasi hindi po talaga ako nagpaalam kasi alam ko hindi po papayag yung magulang ko. Pero ano naman po, in-explain ko na stepping stone lang po yung pagpasok ko sa industry na to. Then, katagalan naging okay naman po, sinuportahan naman po ako ng mga magulang ko. Okay. Sa akin, full support naman sila kung kahit naman ano yung gusto kong gawin sa buhay ko. Yun lang. Sa akin po, yung mom ko, fully support po siya sa akin. Some of my relatives doesn't know po. Yun. So, hindi ko pa po na magiging reaction nila. Pero, yung ibang relatives ko po is fully support po talaga sila sa akin. Okay. Thank you. Good luck sa inyong tatlo. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Roldan. Ngayon naman, from Tempo, ni Ramos. Thanks, ma'am. Kung malaman mo, kung meron na kayong napipisil o may napipili na kayong mga maaaring makapareha ng mga aktor under the label, sino po yun at bakit?
Ako po wala. Kung sino lang pong i-partner, okay na po yan. Work professionally lang po. Ako po, wala rin po akong pinipili. Kung sino lang po yung may partner sa akin, okay lang po siya sa akin. Yes. Sa akin kasi wala din kasi ako masyadong kilala sa BMX. Pero kung sino lang din yung partner, walang problema. Okay. Anyway, anong klaseng anong klaseng like fantasy film ba na gusto nyong gawin? Horror, thriller, whatever. Pero syempre within the context of BMX pa rin. No? Ano yung tema na gusto nyong maaaring subukan for the first time? Like, I'll answer that. Rom-com po. Yes, rom-com po yung gusto ko. Wala po. Sorry. meron din naman rom-com pero may Yes, barurot, yes, may yes, arurot. yes. Ika. Basta ganun. Hindi naman, May pwede naman comedy, ma'am. may comedy. Yes, ganun po yung touch ko. May kilig muna. Okay, I understand. Ikaw po ma'am. Sa akin drama. Mahilig kasi akong umiyak eh. Okay, may iyakan muna. Akin Okay. po, same din po kay Dean po. Kasi mababaw po yung luha ko, mabilis po ako umiyak. Okay, maraming salamat po. Ma'am Phoebe, thank you po. Thank you, Sir Neil. Okay, may mga pinagdadaanan tong mga new BMX babes natin. Gusto nilang umiyak. Okay, ngayon naman, from People's Journal, we have Eugene Asisor. We are just being reminded po na 2 questions lang per media outlet. Maraming salamat. Hindi pwedeng 5. Mag-solo na lang kayo later, It's okay. sir. Anyway, yung kanina parang follow-up lang. Bakit parang nagiging kayo, emotional dun sa questions about your entering showbiz via the bold route? Kasi po, yung family ko po is conservative po sila. So, ayun po siguro yung reason kahit medyo nagiging emotional. Okay. And then? Wala, marami lang kasi ako mga napagdaanan sa buhay. Siguro marami din nakakapanood ng mga content namin. So, kaya parang feeling ko bagay sa akin talaga mag-drama. Same din. Love life ba yun? Ano love life? Oo! Okay. Same din po. Sa mga pinagdaanan ko po sa buhay. Kaya pag sa drama po, feel ko po na dun ko talaga mahuhugot para mapayak ako ng mabilis. Okay. Second question. Second lang to is this your first time na maghubad sa pelikula or any platform? Yes po. Nice question po. Yes po. Nice question pero yes po lang ang sagot. Yes po, kasi po. Kasi po kaka-18 ko lang, so Oh. yes. Nice question. Okay. Sa akin, Okay. Sa akin din naman, may dati na akong movie, kasama ko si Paolo Gumabaw. Oh, okay. So kayo ni sorry lang to parang follow. Yung sa kay Paolo Gumabaw, how was it working with Very professional siya, sobrang galing niya actor. okay. Magaling talaga. Okay, salamat. Thank you. Okay, thank you Thank you so po. much. And that is batch 1. Ngayon naman, moving on to batch 2, Nikki Wang, Ian Lee Estrella, John Ivor Bermejo, Carlos Aragon, and Pau Caniamo. Ngayon naman, from Manila Standard, let's hear from Nikki Wang. Thank you, Phoebe. First of all, yes, welcome nga sa BMX. Kanina sinasabi niyo na parang gusto niyang maging parang platform or stepping stone ang BMX. Siguro gusto niyo malaman, ano ba yung big dream, ano ba yung goal niyo sa pagpasok sa showbiz? Let's start with Kim. Ginawa ko po siyang stepping stone kasi gusto ko po talaga maging artista. So, bata pa lang po ako, yun na po talaga yung gusto ko. So, may opportunity naman po na ganito. So, why not po? Grab ko na po siya as a stepping stone. Sa akin naman, sinabi ko na yun kanina, mas maraming opportunity talaga kapag
yung pagpasok ko dito sa BMX. Yun yung advantage sa akin. Ano yung goal mo? Ano yung dream mo sa pagpasok sa showbiz? Siguro, gusto ko yung kapag manonood sila siguro sa movie namin, yung may mapupulot din silang aral din sa movie. Hindi lang yung basta pa-sexy. Yung, I mean ba, meron ka bang goal na one day magkaroon ka ng sariling pelikula or parang sumikat ka, gano'n? Ganun. Thank you. Aya? Sa akin naman po, ang goal ko po kaya pumasok ako sa industry na to is para matulungan ko po yung sarili kong ma-improve kasi talagang gustong-gusto ko po yung pag-arte. Bata pa lang po ako, maarte na ako. Gusto ko po talaga siyang ma-improve din para matulungan din po yung family ko. Yun po. Marami namang platform, di ba? Yung iba nga, di ba, nagiging content creator, yung iba, sumasali ng mga reality show. My second question is, bakit VMX? Quality siya. Quality. Mas mabilis po kasi yung mas mabilis yung stepping stones pag sa BMX po. Pag sinabi kasi, sa akin kasi personally, pag sinabing Viva Max, ibang quality na yun eh. Iba yung dating pag nandun ka na eh. Diba? Bira lang din yung nakakapasok. Bira lang din yung nabibigyan ng, ng opportunity na makapasok kami dito. Kaya sobrang thankful na nandito ako ngayon. Kim, baka may gusto may dagdag? Kasi po sa BMX, parang ano po siya eh, pag sinabi mong BMX, alam na po agad yan eh. Kumbaga, maraming tao na po may alam dyan. So, pag nakapasok ka po dyan, hindi po basta-basta. Kaya parang big step po talaga siya. Big step. Alright, good luck girls. Thank you. Thank you po. Okay, maraming salamat. Sir Ian. Ayan, so yung question ko is, Viva Max is known to be bold, tsaka daring, and emotionally demanding. Meron na ba kayong mga ginawang preparations in advance? May upcoming, May mga preparations na ba kayo ginawa? meron pa. Sabi ko, Yeah, preparation, no? Yes. Into entering. Paano ka nag-prepare? Halimbawa, kasi di ba Viva Max is kilala sa pagiging bold, daring ng mga roles. Meron na ba kayong mga preparations na ginawa beforehand para sa mga upcoming roles nyo? I'll answer first na po. Actually, ako po, wala po akong ginawang preparation. Talagang inisip ko po siya na work to, tsaka gusto ko po talagang magsumika. Gusto ko talagang galingan kahit ano pa yan. So, ayun po. Inisip ko na lang na work siya talaga. Which is work naman po talaga siya. Ako din po, nung nag-sign po ako ng contract sa BMX, wala din po talagang preparation na naganap sa akin. Pero nung nagkaroon po ako ng first na moving kasama po si Ariel, like yung check-in po, doon po ako nag-ano sa sarili ko na, ay, kailangan kong ayusin yung sarili ko. Kailangan ko maging physically fit, maging payat, sexy. Kasi sa BMX po, kailangan perfect kayo. Diba po? Ayun po yung inaano ng mga tao na, wow, BMX artist yan, siguro ang kinis niyan, ang ganda ng boobs niyan, yung mga ganun po. So, ayun po yung gusto kong maano sa sarili ko po. Ayan. sa akin din, ganun, yung mga preparations talagang nagpapayat ako. Kasi nung kung makikita dati, sobrang taba ako. Tapos ngayon, as in, nagpapayat talaga ako. Yun yung mga preparations na mga ginawa ko. Paano ka nagpapayat? Ma-share mo lang. Baka may mga gustong pumayat dito. Parang effective. To yourself. Ha? To yourself. Yun ako, usap mo to yourself. Okay. Seryoso mo! Akala ko diet. Okay. Thank you. Thank you for that. And yung next question ko, maraming perceptions pag naging Viva Max na artist ka, di ba? May mga, parang pwede ka ma-reveal agad. Ano yung mga misconception na gusto nyong baguhin sa pagiging isang Viva Max artist? Gusto ko po na mabago po yung tingin nila kasi pag yung ibang tao po, hindi ko po nilalahan. Ibang tao po, pag sinabi mong Viva Max, akala nila, ganun lang, papasexy, ganun. Which is, hindi po nila alam yan kasi siguro po hindi sila nanonood. Hindi po nila alam na may mapupulot ka ding aral doon. Hindi lang po siya basta-basta
pagpapalambot or pagpapasexy, ganun po. May mga aral ka rin po mapupulot po. Yes po. Katulad po ng sinabi ni Kim, sa mga hindi po nanonood ng BMX, hindi po talaga nila alam yung kung anong meron doon sa kwento. Kasi kada movie po sa BMX, meron po talaga siyang malalim na kwento. Hindi lang po siya basta hubad. Lalo na yung mga hindi po nga po nanonood, hindi ko rin po nila lahat. Akala po nila, hubadera yan, ganyan. Pero kami po, ang ginagawa naman po namin as hubadera, ang sinasabi po nila. Nagtatrabaho naman po kami ng professional. Yun lang po. Sa akin, ganun din. Gusto ko, parang, ang gusto ko, mapakita din sa kanila yung galing sa pag-acting na talagang minemorize ko yung script, hindi lang sexy scenes yung ginagawa ko. Gusto ko din mapakita sa kanila na magaling din ako umakuting, and then, mayroon din mapulot na aral or lesson dun sa movie na mapapanood nila, di ba? Ayun. Thank you so much and congratulations. Thank you Thank po. you. Okay, maraming salamat. Kaya simula bata kayo, pangarap niyo yung pag-acting. So, sino yung mga local artists or celebrity yung iniidolo niyo para i-push niyo yung pag-acting? Sino ang mga idol nyo na artista? Babes. So, hindi ko sinabi ko yung ako sa pag-acting. Nang pinasok ko lang siya kasi. Mga iniidolo ko po na sa pag-aarte na girls, sila Bea Alonzo, Angelica Pangiliban, sorry po, Undertease, yung mga yun po. Ako po si Maricel Soriano, sobrang idol ko po siya sa pag-arte. Lalo na sa mabibigat na eksena po. Yung second question ko, aside sa acting, may other talents ba kayo or gusto mong explore na talent? Yes po. I can sing and I can dance po. Sabon siya. Ako po, hindi po talaga ako marunong sumayaw. So, mas gusto ko po siyang i-explore. Gusto ko po siyang aralin. And I can sing naman po, I can sing. Sa akin, sayaw. Kasi dati nag-guesting kami sa mga casino. Nagpe-perform kami. Nagpo-pole dance din. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. Kim, may nagsabi ka sa Bini? Parang may kahawig ka. Wala pa po. Wala Sino pa. po? Secret. Basta, maganda. Hindi na po ako makakatulog niyan. Okay, Thank you maraming po. salamat. Ngayon naman, pakinggan natin from Mega Cup. Congratulations Hello. dahil Thank yan, you po. napasok Thank na kayo you. sa Viva Max. At tanong ko lang kay Kim, kaka-18 mo lang, huwag kang kabahan. Wala, hindi naman siya nakakabang question. Tatanong ko lang if gusto mo ba talaga yung ganitong, kasi meron namang pag-a-acting or sa ibang field ng pag-a-acting na hindi for sexy, ganon. Ikaw ba ginusto mo or pangarap mo talaga maging sexy na actor? Ano po siya, biglaan lang po siyang dumating sa akin. Tinanggap ko siya, tapos nung naano ko po yung kung paano siya gawin, actually may sinot po kami ng nakaraan, abangan niyo po yan, yes. Nung na-work ko na po siya, sobrang saya ko po kasi ang ganda po, marami po akong nakalubilong mga tao, and hindi naman po ako napilitan sa pinili ko. Talagang ginusto ko na rin, choice ko din po talaga siya. Yes, ayun po. So parang naging choice mo lang siya nung na-experience mo na? No po, nung binigay po siya sa akin, nung in-offer po siya sa akin, sabi ko, syempre po nagdalawang isip ako, pero suddenly
nag-decide na din po ako na yes po. Kasi marami rin naman pong taong mga nasa paligid ko na nagtitiwala sa akin. Bago naman po ako pumasok sa ganito, humingi po ako ng advice sa kanila. And so far po, support naman po sila sa akin. So, lumakas po yung loob. Thank you. Anong advice na binigay sa'yo ng mom mo nung pumasok ka na sa Viva Max? Sabi niya po, ito yung pinili ko, patindigan ko na, andito na daw po ako, galingan ko lang. Congratulations. Sila naman po yung reason para sa kanila po. Congratulations. And Thank you. for my last question, Dimple. Dimple, wait lang. Nakilala ka na as content creator and nakikita ka na sa mga reality show na Manix, gano'n, sinasabi mo kanina. Toro Family. Bakit mas Toro Family? Nag-Manix ka din? At Hindi, kasama ko lang sila. Okay, Toro Family. Bakit bakit napili mo yung Viva Max? Umalis ka na ba sa Toro Family? Di ba? Support nga sila sa akin eh. Di ba? Ano sabi sa'yo ni Mami Odie nung pumasok ka na dito sa Viva Max? Masaya naman sila nun. Sabi nila, go lang, panindigan mo daw to. Pero concern sila sa akin. Pero sabi ko, kaya ko naman. Alam ko na, bago ako pumasok dito sa Viva Max, alam ko nang airy and sexy yung mga scenes. Pero bago ako pumasok, buo na nalaging loob ko. Sabi ko gano'n. Pero saan ka naman po-focus ngayon? Sa Viva Max na ba siya? Sa ngayon, nakafocus ako sa Viva. Pero, bisita pa rin ako sa kanila. Okay, congratulations. Okay, First and foremost, congratulations. Thank you po. Can you walk us through kung nag-audition ba kayo sa pagiging BMX artist or may nag-offer ba sa inyo? And yung nakikita nyo dito sa industry, is it a long-term goal? Sorry, what po? Can you? Walk us through lang sa naging process ng pagiging artist nyo dito sa BMX. Or mayroon bang nag-offer or nag-audition ba kayo? And do you think na this is a long-term goal for you? Yung talent manager ko po is, actually, Viva 1 po ako nung una eh. Viva 1 po ako. Tapos, nag-decide, tapos nag-offer po yung talent manager ko ng Viva Max. So, nag-isip po ako ng big opportunity. So, grinab ko na siya. Yes. Thank you. Thank you. Yes. Yes. Go din, Paul. Sa akin ang alam ko, nag-audition ako. So yung, na-discover ako nung yung kapitbahay namin, yung anak niya, Viva Max artist din. Tapos, ayun, sabi niya, mag-Viva Max daw ako. Tapos sabi ko, nung una, nag-iisip pa ako eh. Tapos nung, sabi ko, sige na nga, try ko. Tapos yun, sinama ako. Tapos hanggang sinama na ako sa Viva office. Nakita ni Boss Vic. Tapos yun, tinuro na nakagad ako. Sa akin naman po, may friends po kasi ako na pinakilala po ako sa isang management. Then, ayun po, nagustuhan po ako. Tapos, pinresent na din po ako kay Boss Vic. Then, ayun po. Pero do you think na this is your long-term goal sa under BMX? Yes po, I think so. Kung may mabibigyan ng mas maraming project, di ba? Why not? Yes. Pang long term talaga yun. Sorry, what's luck and goal po? Long-term. Long term. Yes. Kung may opportunity naman po na mas sa BMX, mas okay po. I-grab ko po siya. Thank you. And my last question, how can you encourage, of course, yung mga viewers ng BMX na supportahan kayo dito? Yes, encourage nila yung mga viewers na supportahan kayo dito. Siyempre po sa social media, kailangan po siyang gamitin para ma-pursue sila. And sipag lang.
Lalambingin. Sipag lang. Sipag lang. Yes, yun. Siguro may encourage ko siguro yung mga viewers, siguro pagka kinontent ko yung pag namin, pag-shoot namin behind the scenes. Tapos malalaman na yung life ko as VMX artist. Same lang din po ng sa akin. Thank you so much and congratulations, ladies. Thank you po. Thank you po. Alright, maraming